Sinampa ng bagyong Opong ang mga probinsya ng Batangas, Marinduque, Masbate at Mindoro. Maging ang ilang lugar sa Visayas, pininsala rin ng bagyo. Ito yung sitwasyon sa amin ngayon sa Manhilo Elementary School, Southern Leyte. Grabe. Ramdam din ang hagupit nito sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Sa tubig na niagi si Bagyong Ompong. Rizal, Malalim ang tubig eh. at Bulacan, Ataw na yung ilo. kung saan itinatayo ang pinakamaraming flood control project sa bansa. Pero maraming residente sa Bulacan, lubog naman sa baha. Ang kakapal ng mukha nila, sa sarap na buhay nila. Sobra sila, ganun pala sila katindi. Ganun sila kagrabe na mangurakot. Ano nasa isip nyo? Napapamura mo, saka hirap-hirap yung mga tao dito. Dapat nga napaayos na to. Sa nangyayari, walang nagawa. Kami ang naghihirap, sila nananagana. Sila lahat ng lupain, meron sila. Tapos kami ganito, araw-araw ganito. Hindi ho ko konting pera ang kinuha nila sa taong bayan. Sa pagdinig sa Senado, ibinulgar pa na ang lahat ng flood control project sa Bulacan substandard o mababa ang kalidad. Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Wala. Sa gitna ng investigasyon, isinangkot ang 3 nakaupong senador at 2 dating senador na di umano'y sangkot sa katiwalian, pati na rin ang 2 congressmen. Binisita namin ang ilan sa mga proyektong binanggit sa sinumpaang salaysay ng mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ano ang aming matutuklasan? Saan yung flood control? Ayan po. Kailangan nating magbota kasi papasok tayo isa sa isang community dito sa may bayan ng Giginto, dito sa Bulacan, na may itinayo na flood control project. Pero hanggang ngayon, nakakaranas pa rin sila ng pagbaha. At sabi ng ilang mga residenteng nakausap natin, napansin nila na actually mas lumala pa yung pagbaha. Kumusta rito? Lagi po kaming binabaha. Swerte nga po niyo, hindi kayo naabot ng baha ngayon. Ay, kailan humupa? Kahapon no, malalim dito. Hanggang saan kahapon? Bugo ito eh. Talaga? Grabe. Hindi na ho bumababa yung tubig? Pero ngayon po mga nagdadaang araw hanggang ngayon talaga po ang dalang. Ilang araw na po? Ito po almost everyday na po. Almost every day na to. Kahit yung walang ulan, ma'am. Kahit walang ulan, yung pong high tide na dala po yung pong high tide, ayun po. Dahil napapaligiran ng ilog ang lugar na ito, mabilis na umaapaw ang ilog tuwing masama ang panahon na pinapalala pa ng high tide. Saan yung kasama ninyo sa bahay? Nakilala namin ang residenteng si Norilyn na mahigit 5 dekada nang nakatira dito. Kwento niya, araw-araw na pasakit ang ganitong sitwasyon sa kanilang lugar. Ano yung sama ng loob na sinasabi ninyo? Masamang-masama po ako sa ang loob ko dun sa mga ginawa nila na yan. Dahil
na hindi po sila naawa sa mga batang pumapasok sa eskwela. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Kung tutuusin, may flood control project na ipinagawa ang DPWH sa kanilang lugar na magpoprotekta sana sa mga residente. Saan yung flood control? Ayan po. Yan yung ginawa. Opo, pagka sobrang laki po ng tubig, umaapaw po dyan, pumapasok dito. Kaso mababa. Yun nga po. Kaya po sobrang laki ng tubig dito sa looban. Dahil mababa ang proyekto, mabilis na umaapaw ang tubig papunta sa kanilang komunidad. Putol din ng ibang bahagi ng flood control project at kapansin-pansing nagbibitak-bitak na ang ilang bahagi nito. Kaya sabi ko, bakit nila ginawa yung ganyan? Kami ang naghihirap, sila nananagana. Sila lahat ng lupain, meron sila. Tapos kami ganito, araw-araw ganito. Sobra ho ang hirap na inaabot ng taong bayan ng Giginto ngayon. Hindi lang ako, napakaraing tao. Kaya ako, masama ho ang loob ko sa kanila. Dahil sa ginawa nilang yan. Pag binabaha kami, padadala ng 2 sardinas, 2 noodles, 3 kilong bigas. Tuwa-tuwa na mga tao. Pero sila pala, limpak-limpak ang kinukuha nila. Tapos sila, pakinabang na pakinabang, hindi sila naaawa. Para makaiwas sa baha, pinataasan na ni Norilyn ang kanilang bahay. Kala po namin nung tinaasan namin ng 4 na hollow block, hindi na kami lulubugin. Mas masahol po ngayon. Mas matindi ba ngayon? Mas matindi po ngayon. Dati po yung itaas ng bahay namin hindi pinapasok. Ngayon lagi pong may tubig. Ako po magtatanggal dito ng boots. Hindi na po, ma'am. Sige may, na. may medyas naman ako. Sige na po, ma'am. Wag, nakakahiya. Naku si ma'am naman. Hanggang saan po rito ang tubig? Ayan po. Hanggang saan po yung ref ninyo nakaano na. Ayan po yan. Dati po inabot ng ganyan. Hanggang dito? Opo. Bakit ho kailangan may tungtungan na ganito yung ref? Eh, inaabot po yan eh. Tingnan po yung mga higaan namin. Inaabot po ng tubig yung higaan. Kaya So po, itong mga kama ninyo, may tungtungan din. Opo. Hanggang dito ho yung tubig. Opo. Ayan po yung mga bakas oh. Sa ilalim. Oo nga, ano? Opo. Ito po, lumulutang po ito. Dito namin pinapatong. Kasi po, minsan umaabot hanggang dito. Lubog So kailangan itaas nyo na yung tangke Oh, rito. dito po sa lamay. Ito po, pinapasok namin sa loob. Ang CR po, hindi nagagamit. Saan kayo nagsi-CR? Eh, wala po. Kasi yung CR ninyo, lubog. Lubog po ito. So pagka wiwiwi sa timba, parang arinola, Opo. Doon ka na lang po iihi. yung paglubog ng bahay ninyo, hindi ito paminsan-minsan. O madalas po. Eh, tingnan nyo po ito. Bakit? Eh, Ay, kasi- malapit na tayo. Katataas, Tinaasan nyo na nga katataas pala. po namin ng sahig. Sumuko na po kami sa bubong. Pero ang mas ikinababahala ni Norilyn kapag nagkakaroon ng emergency sa kanilang lugar. Hirap na hirap ako ilabas. Kasi inatake ako dito sa loob. Umiiyak ang mga anak ko sa abroad. Pasan-pasan ako ng mga tao para mailabas dito. Habang baha, no? Oh! Mahirap pong umasenso, no? Pagka laging binabaha. Ay, sinabi niyo po. Sabi ng mga anak ko, wag na po namin ipagawa ito. Oh, mag-iipon sila. Hanap kami sa labas. Kasi dito ka mamamatay, mami. Yun po ang sabi nila. Kaya ganun na lang ang pagkadismaya ni Norilyn sa ginawang katiwalian sa flood control projects. Sa sinumpaang salaysay ni Henry Alcantara, ang dating District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office ng DPWH, ang pinangalanan niya na sangkot di umano sa mga maanumalyang flood control project. Ito ay sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Senador Bong Revilla, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, COA Commissioner Mario Lipana, Third Star Builder Contractor at dating congressman ng Caloocan na si Mitch Cahayon-Un. Sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss,
Ayon kay Henry Alcantara, kasama itong construction of flood control structure along Giginto River Malis section dito sa Giginto, Bulacan sa 300 million peso na GAA insertions para kay dating Senador Bong Revilla noong 2024. Sa pagpunta namin sa isa sa mga inilista ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na flood control project sa Giginto, malinaw na hindi ito nakatutulong sa pagpigil ng baha. Sa isang pahayag, itinanggi ni Revilla ang mga akusasyon laban sa kanya. Nandito tayo ngayon sa Bulacan kung saan batay na rin sa sumbong sa Pangulo website, mahigit 43 billion pesos ang inilaang pondo para sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Pero inamin na rin ni Bryce Hernandez, ang dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office, na karamihan sa mga proyektong ito substandard. Ang ibang residente, hindi na rin napigilang maglabas ng sama ng loob. Ano nasa isip nyo? Napapamura ho, saka naisip ka namin eh. Kaya nga po hirap na hirap yung mga tao dito, ka-ice-cover niya kasi madulas yan pagka may pagigil dyan, parang may kanal. Doon ka na sa banda na. Banda rito yata yung kanal. So ibig sabihin, kailangan alam mo na may kanal dito dahil kung hindi lulubog ka. Nakalista rin sa affidavit ni Alcantara ang 7 flood control projects na iniugnay naman niya kay Senator Jinggoy Ejercito Estrada. Ang kabuang halaga ng mga proyekto, 355 million pesos. Pinuntahan namin ang isa sa mga proyekto na binanggit ni Alcantara. Ang construction of flood mitigation structure with pumping station and floodgate at Barangay Santo Rosario Creek Phase 3 sa Malolos, Bulacan na nagkakahalaga ng 40 million pesos. Nakipag-ugnayan kami sa barangay para hanapin ang proyekto. Pero ayon sa kapitan ng barangay, meron po kasi kung dalawang hindi makita, kaya natusan ko po yung aking sekretarya na magsadya sa DPWH at sila na magturo sa amin kung nasaan yung project. Kasi para hanapin namin na hindi naman namin makikita. Pagdating ng aking sekretarya, tinatakan nila ng suspended. paliwanag ng kapitan, Phase 1 pa lang daw ng proyekto ang kasalukuyang ginagawa sa kanilang lugar. Sa dokumentong nakuha ng reporter's notebook mula sa DPWH, August 2024 ang notice to proceed ng flood control project sa Santo Rosario. Pero nang puntahan namin, halos pundasyon pa lang ang nasisimulan sa proyekto kahit mahigit 1 taon na mula nang simula nito. Ang mga residente ng Joker Street sa Barangay Santo Rosario ang makikinabang sana sa flood control project. Hindi na raw kasi humuhupa ang tubig sa kanilang eskinita, lalo na tuwing tag-ulan. Naabutan naming papasok ang estudyanteng si Jean, pero bago makarating sa kalsada, ito ang kailangan niyang pagdaanan. Araw-araw lang din po ganyan, puro baha po. Paminsan po napakalalim. Masakit po kasi di po nagagawa po na maayos yung daan. Para po mawalan din po ng baha. Marami din po kasi nahirapan din eh. Ang ilang residente na abutan naming naglilimas ng tubig sa loob ng kanilang mga bahay. Di ka po makapaghanap buhay na ayos dahil nga laging banga. May gusto kang gawin, di mo magawa. Kasi paano ka gagawa, may tubig lagi. Kaya po nakakasama ng loob. Kasi kami po nagdudusa. Sila po ang nakikinabang. Sila ang umihiga sa salapi. Kami ba laging baha ang hinihigaan namin? Ang proyekto sa Malolos malinaw na unfinished o hindi tapos. Itinanggi naman ni Senator Estrada ang mga akusasyon laban sa kanya. I am confident that I have not committed any illegal act. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. 8 flood control projects naman ang iniugnay ni dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez kay Senator Joel Villanueva. Ang kabuang halaga nito, 600 million pesos. Noong 2023 naman,
ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. If I'm not mistaken, construction of Bukawi River Flood Mitigation Structure, construction of Bukawi River Flood Mitigation Structure, Station 12, plus 589 to Station 12, plus 739, at Barangay Bambang, Bukawi, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Nauna nang itinanggi ni Villanueva ang akusasyon laban sa kanya. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Pinuntahan ng Reporter's Notebook ang isa sa mga proyektong binanggit ni Hernandez, ang construction of Bukawi River Flood Mitigation Structure sa Barangay Bambang, Bukawi, Bulacan na nagkakahalaga ng 75 million pesos. Pinuntahan ng Reporter's Notebook ang Barangay Bambang para hanapin ang sinasabing proyekto, pero tumanggi silang magbigay ng panayam. Pero sa listahan na nakuha ng Reporter's Notebook, may 15 flood control projects sa lugar pero wala sa listahan ang inilistang proyekto ni Hernandez. Ang flood control project sa listahan mula sa barangay malinaw na hindi nakatutulong sa pagpigil ng baha. Isang residenteng si Mang Edgardo Valero sa mga dumaraing sa sitwasyon sa kanilang lugar. Habang tumatagal kasi, papataas ng papataas ang tubig sa kanilang lugar. Pasok tayo dito sa underground na pang first floor. Pinatuloy kami ni Mang Edgardo sa kanilang bahay. Ito ang second floor. Ito ang first floor. Yung ilalim ito, dati nakatatayo ako. Ngayon wala na. Siguro mga 2 inches na lang ang natira. Ito na lang, ilalim, oo. feet. So, Ganun lumbog na lahat na, wala na. Hala, paano gawin natin? Di adjust ka ng adjust. Taas ka ng taas. Kung kaya mo ng bulsa mo, kung hindi. Hindi yung pahinog ka na maglilimas ka ng tubig. 2 congressman ang pinangalanan ni Alcantara sa kanyang affidavit na umano'y nakakuha ng porsyento sa mga proyekto. 6 na flood control projects para kay Congressman Elizalde Co noong 2022 na nagkakahalaga ng 519 million pesos. At 68 flood control projects naman noong 2023 na nagkakahalaga ng mahigit 5.7 billion pesos. Ayon kay Alcantara, noong 2022, 20% daw ang hinihingi ni Co sa bawat proyekto. Pero naging 25% daw ito noong 2023 hanggang 2025. 9 na flood control projects naman ang nasa affidavit ni Alcantara na para naman daw kay Congresswoman Mary Mitzi Mitch Kahayon Uy na nagkakahalaga ng 411 million pesos. Pero pareho nilang itinanggi ang akusasyon ni Alcantara. Kasama rin sa affidavit ni Alcantara ang mga flood control project na para naman daw kay former Undersecretary Roberto Bernardo. 6 na proyekto noong 2022 na nagkakahalaga ng 350 million pesos. Ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million. 12 proyekto noong 2023 na nagkakahalaga naman ng 450 million pesos at 4 pang proyekto na nagkakahalaga ng 260 million pesos. Sa mga nakalipas na linggo, nag-inspeksyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ng mga flood control projects sa Metro Manila at iba't ibang probinsya. Ganun din. Dinagos. This is a joke. Base pa lang sa observation namin ni Mayor Benji, mukhang napaka-substandard nito. Hindi nga to ghost, pero kita mo naman, isang taon nga, sira kagad. Di ba? Paano naman? Maawa naman kayo sa mga taong nakatira dito. Di ba? Buhay yung pinag-uusapan natin dito. Yung sheet pile na binabaon, tinatamaan yung sa ilalim, kaya minsan magre-realign ulit. Pero ibig sabihin nga, may problema. Either may problema yung methodology nyo o may problema yung design. This is about 131 na flood control project. And probably kikita namin kung ilan ang
nagkakaroon ng problema. Grabe. Dapat kayo, ang iniisip nyo, paano nyo papaganahin yung buo? Kasi, nung 2020, diniliver to, buo eh. Binayaran nyo, buo eh. Dapat gumagana eh. 5 years na hindi gumagana eh. Tapos ngayon, papatsi-patsiin nyo na naman. Inirekomenda naman ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng mga kasong indirect bribery at malversation of public funds sina dating DPWH Engineer Henry Alcantara, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Congressman Elizalde Co, former Caloocan 2nd District Representative Mitch Cahayon Uy, at former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Susunod, kung anong aksyon na gagawin ng Pangulo, ay dapat nakadepende ito kung ano ba talaga yung isinisigaw ng mamamayang Pilipino. Panagutin kung sino dapat yung managot dito. Sino man yan. Humarap din si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo matapos iugnay ni dating District Engineer Henry Alcantara sa anomalya, bagay na hindi na itinanggi pa ni Bernardo. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Ako po ay hindi naging matatag at tapat sa pagpapatupad ng tungkulin na ipinagkatiwala sa akin ng ating pamahalaan at sambayanan. Pinangalanan din niya sa kanyang affidavit sina Congressman Elizalde Co, Senator Francis Escudero, former Senator Ramon Bong Revilla Jr., former Senator at Makati Mayor Nancy Binay, COA Commissioner Mario Lipana at DepEd Undersecretary Trijiv Olivar, na sangkot umano sa anomalya sa mga flood control project. 5 sa kanila agad na naglabas ng pahayag at itinanggi ang alegasyon laban sa kanila. Kahapon, inilabas ng Department of Justice o DOJ ang opisyal na listahan ng mga inirekomendang iharap para sa case build-up kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Kasama sa case build-up ang pangangalat ng ebidensya para mapatatag ang mga inihandang kaso. Kabilang sa listahan sina Congressman Zaldi Co, Senator Cheese Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, former Senator Bong Revilla, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, former District Engineer Henry Alcantara, former Assistant District Engineer Bryce Hernandez, former DPWH Engineer JP Mendoza, at 10 pang individual. Kung anong aksyon na gagawin ng Pangulo, ay dapat nakadepende ito kung ano ba talaga yung isinisigaw ng mamamayang Pilipino. Dapat makinig siya sa bayan. Makinig siya sa kung anong hinaing ng mga mamamayang Pilipino. Panagutin kung sino dapat yung managot dito. Sino man yan. Isa-isa nang nabubunyag ngayon ang mga di umano'y sangkot sa pagkuha ng kickback o pangungurakot sa pondong para sa flood control projects, mga kontraktor at opisyal ng gobyerno na nagpakasasa sa kaban ng bayan. Habang ang mga residenteng tulad ni Norilyn at Jim lumulubog at hirap makaahon. Kailangang magbantay hanggat hindi napapanagot ang mga nasa likod ng isa sa pinakamalaki at pinakamalawak na korupsyon sa kasaysayan. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.